Mga kapuso, pinagtibay po ng Korte Suprema ang nauna nilang desisyon laban sa isang mister na hinatulan ng guilty sa kasong rape na isinampa ng kanyang misis. Pinilit daw kasi ang babae ng kanyang mister na makipagtalik. Ano-ano nga ba mga sitwasyon para maikonsidera itong marital rape? Ipaliliwanag sa atin yan ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning! Good morning, welcome back, and Salamat. magandang balita ang sumalubong sa'yo. Magandang balita para sa kababaihan. That's nice. Good to be back, Attorney. Ito, bago ba itong, of course, itong desisyon sa kasong rape ng misis sa mister, wala bang marital rape talaga? Wala. That's why this is really a landmark decision. Dati-rate, wala talaga kasi ang tingin siguro, pag kinasal ng isang lalaki at babae, Correct. obligasyon na ni misis yung pakikipagtalik. Submit yourself. Yes, diba? Parang it's a continuing consent. Kumbaga, marriage is a license of sexual intercourse at kung nagsasama ang mag-asawa, yung consent daw ay presumed na palaging nandun at hindi na ginagawang material kung gusto ba ni misis o hindi. Landmark na ang decision na ito dahil nga dati, walang-wala sa kaisipan ni naman ang konsepto ng marital rape. And Correct. of course, it has its problems. Yes. Pero although in 1997, nagkaroon kasi ng amendment ang rape natin under the Revised Penal Code dahil sa Anti-Rape Law of 1997 o Republic Act 8353, parang may pahaging, actually hindi rin lantaran doon sa amendment, na meron ng marital rape. Meron lang provision sa dulong-dulo about, well, if the accused is the legal spouse. Correct. Yun lang ang reference to marital rape. So, matagal na natin sinasabi, pati po dito sa Kapuso sa Batas, na since hindi sinasabi ng batas, hindi talaga masyadong klaro kung meron na talagang marital rape, sinasabi natin na kinakailangan talaga ng isang kaso mula sa Korte Suprema para i-confirm. At ito na nga, confirmed, there is such a thing as marital rape. Kaya dahan-dahan dapat. Pero paano mapapatunayan itong marital rape? Talagang testimony lang ng, sa kasong to, babae. hindi naging masyadong problema. Diba? Kaya nga nagkaroon ng pagkakataon ng korte na mag-issue ng isang desisyon. Kasi hindi lang, di ba yung usual rape case, he said, she said. Diba? Kasi usually dalawa lang ang party na alam kung ano ba talaga ang nangyari. Pero hindi po tulad na ibang kaso ng rape kasi ito, talagang sobra naman kasi yung mister. Kasi he tried to rape his wife and he was successful 2 beses sa harap ng mga anak. So sa kasong to, hindi lamang testimony ng wife, hindi lamang yung physical evidence na punit-punit na damit at saka underwear, pero meron ding very clear na testimony mula dun sa 2 anak. And ano na yung naging update sa kaso? Ano pang nangyari, Attorney? Well, ano nang yung dito nga sa kaso na to, since dalawang separate occasions, 2 life sentence po si mister with no possibility of parole. Okay? Kasi dito, talaga namang, although of course we're going to say na marami talaga magiging posibleng problema ang marital rape, di ba? Kasi sa masamang tao, kahit na tama ang batas, kuminsan nagagamit ang batas, na merong nahaharas na innocent. Baka may mga innocent husband na, di ba, maging biktima. Pero meron ding tamang, di ba, nasa batas din natin yan, nasa mga judges natin, nasa mga prosecutors para tingnan talaga kung ano yung ebidensya. So sa kaso kasi na to, kasi napaka-violent din naman talaga nung mister sa kasong to. Kasi nung unang gabi, masama daw yung pakiramdam ni misis, kaya natulog siya sa labas, pinapapasok siya ni mister dito sa loob, nung hindi siya pumasok, pati yung hinihiga niya, hinagi sa wall. Okay? So the children were trying to defend the mother, etc., pero wala nangyari. At nung unang gabi, yun na nga, despite yung naririnig ng mga bata, kung ano yung nangyari. Then the next night, ganun pa rin. So nung pinaprevent ng mga bata, dun sa harap ng mga bata nangyari. Kaya nung nag-file si Mrs., given under the situation, sinabi ng Korte Suprema, talaga namang dapat. Diba? Respeto lang din sa pagdating sa mga relasyon. Diba? Nung kinasal, especially yung sa mga misis na katulad natin, hindi naman natin give up ang katauhan natin, mga karapatan natin nung kinasal tayo. So, that's why this is a very important decision good news for para us. sa mga babae.